Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages po ninyo for November 2nd. For Aries, paunang mensahe ninyo ay be present. Ayan, use the hours, don't count them. Ayan, so be present in the present moment, Aries. Kung ano yung nangyayari, no, sa ngayon, sa harapan ninyo, yun ang i-savor ninyo, yun ang i-embrace ninyo, i-experience talaga ninyo, no? Yun ang sinasabi ng message na to for you. Kasi maybe ang iba sa inyo maybe focused on what is already done, no? What is in the past already. Maaaring nandun pa rin kayo sa nakaraan na, or maaari naman you are so focused on what is coming, no? What is tomorrow, no? But alalahanin natin na tomorrow is never promised, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ang parating, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, mamaya, 'di ba? Kaya ang invitation sa inyo ng mensaheng ito is to be present in the here and now, no? I-embrace natin, gamitin natin ang oras na meron tayo sa ngayon, i-maximize natin 'yan, no? Talagang gawin natin kung ano ang magagawa natin sa ngayon, because we should also remember, Aries, that the most powerful time is in the now, it's in the present, 'di ba? Kasi totoo naman yung nakaraan, wala na tayong magagawa, tapos na yun, it's done. You know, ang bukas naman, we don't know what is coming tomorrow, no? Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, kaya wala din tayong power over that. So yung meron tayong magagawa is yung ngayon, no? Magagawa nating pagandahin ang mga buhay-buhay natin sa ngayon. May magagawa tayo ngayon to improve it. May magagawa tayo ngayon para i-adjust kung ano yung gusto nating i-adjust. Magagawa natin ngayon kung ano yung gusto nating pagbabago. We can shape our lives, 'di ba? By starting doing something today, ngayon, no, sa present moment, yung ganon. So what else? We have joy. Yan. So make time for the little things today. Yan. So talaga naman, ano, maaring ang iba sa inyo talaga yung parang na-overlook siguro ng karamihan sa inyo, Aries, ang kung ano ang nangyayari sa ngayon, ano? Kaya niimbitahan ka din dito na make time, no? Even for the little things sa ngayon talaga, no? Wag na yung bukas, wag na yung nakaraan na, kasi wala tayong control over those, no? Yung control natin, meron tayong magagawa sa mga bagay sa ngayon, sa mga pangyayari sa ngayon, ano? So, have fun, ano? Have fun sa ngayon, Aries. Potential. The littlest key can open the heaviest door. There are so much potential, no? Ang laki ng potential ng mga nangyayari sa ngayon, or ng mga bagay sa paligid ninyo sa ngayon. There is so much potential for you to enjoy it. There's so much potential for you to make your life better sa ngayon, i-improve ninyo yung dapat i-improve, yung mga ganon, para mas maging masaya kayo, or para makamit ninyo kung ano yung mga minimithi ninyo sa buhay, no? May magagawa kayo sa ngayon, ano? So, what else for Aries? We have cleanse. Ayan, wash your weary spirit clean and take a walk in the wooded glades. Ayan. So, time to cleanse. Time to reflect ngayon. Ano? Aries, nang sa gayon, ma-figure out ninyo, makita ninyo anong parte ng buhay ninyo nangangailangan ng cleansing, anong mga bagay, anong mga sitwasyon, or even tao na kabilang or parte ng buhay ninyo ngayon na maaaring hindi naman na nagsusupport ng inyong highest good or ng inyong soul's growth, no? Ang kailangan na ninyong tanggalin, no? That is part of the cleansing na kailangan ninyong gawin sa ngayon, no? This is one of the important things na maaaring, kumbaga, long overdue na, no? Kailangan na ninyong gawin. Nang sa gayon, makausad na kayo. Nang sa gayon, mas mapaganda ninyo ang buhay-buhay ninyo. Nang sa gayon, you can make room for something new, for someone new, diba? Kasi maaring may mga papasok, may nakahanda ng dumating sa buhay ninyo na
magsusuporta ng inyong soul's growth, ng inyong soul's evolution, no? At maaaring hindi makapasok dahil punong-puno pa kayo. Maaaring marami pang clutter sa buhay ninyo, sa sarili ninyo. That's why you're being advised or being invited here to cleanse, no? We have change. Ayan, falling leaves do not signify the end but the beginning of a fruitful situation or fruitful season. So, by doing these things, no, yung pagki-cleansing ninyo ng inyong sarili, ng buhay ninyo, detoxifying, purification of your life and yourself, your energy field, you know, you are starting something fresh. You are starting something new sa buhay ninyo. Yung pagki-cleanse ninyo ng buhay ninyo, ng physical body ninyo, ng mind and ng heart ninyo, you know, you are making room for newness, no? When parang nagbibigay kayo ng signal sa universe ngayon na you are ready to welcome new things, new experiences, and even new people and situations sa buhay ninyo, no? So that is really beautiful. You're ready for change. Origins, remember your roots. Saan man kayo makarating, ano man ang inyong maging estado sa buhay, huwag ninyong kakalimutan where you came from. Anong pinagmulan ninyo, diba? Kanino kayo nagsimula, saan kayo nagsimula. Always get back to it, no? Kasi hindi tayo makakarating kahit saan, hindi tayo makakarating sa kung ano man ang estado natin sa buhay sa ngayon if we didn't start from where we came from. Kaya lagi at lagi nating aalalahanin kung saan tayo nanggaling, kung kanino tayo nanggaling, papaano tayo nakarating doon sa kung ano man ang kinalalagyan natin, no? So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ni Leo, move. A rolling stone gathers no moss. Ayan. So, feels like, Leo, iba sa inyo dito, may mga movement sa buhay ninyo sa ngayon. Ano? Maaring physical movement ito. Maaring pag-move ito ng bahay. Maaring pag-move ng opisina. Mag-move kayo from one company to another. Maybe you are changing place of residence, no? Maaring meron ditong pagpapalit ng trabaho, karera, mga ganon, ano? So, there's gonna be a lot of movement dito for Leo. Yun ang aking napipick up dyan for some of you. So, good luck. We have joy. Ayan. So, make time for the little things today. Kahit busy tayo, no, Leo, kahit busy kayo, always make time to appreciate the things that are happening sa buhay ninyo. Yung mga surprises, yung mga miracles, no, na nangyayari. Maliliit na bagay, kahit mga maliit na bagay lang yan. Always make time to enjoy it. Always make time to appreciate it, yung mga ganon, no? And make time na ma-experience ninyo kung ano yung mga bagay na nag-unfold sa buhay ninyo, no? At, ano pa ba? We have patience. Wait for the fruit to ripen. Ayan. Patience. Yun ang panawagan sa inyo ngayon ng universe, Leo. Have a little more patience. Practice more patience. Kasi alalahanin natin na hindi lahat ng gusto natin nangyayari. Diba? Sa timeline na siniset natin for that or sa form na gusto nating mangyari ang gusto nating mangyari. So, make sure na nagpapasensya tayo. Make sure na nagpa-practice tayo ng pagpapasensya ng sa gayon, ano? Parang we are in the surrender mode, no? Pag nagpapasensya tayo, ibig sabihin na parang hinahayaan natin ang divine universe ang mag-unfold ng mga bagay for us, no? Naghihintay tayo, sumusunod tayo sa gabay ng divine universe. Sikapin natin na hayaan na natin ng divine universe ang maghatid sa atin ng kung ano ang mga bagay na dapat mag-unfold sa buhay natin. Let's just allow things to unfold organically according to the divine plan, no? Magpasensya tayo, wag na nating ipilit kung ano yung mga gusto nating mangyari.
wag na nating isiksik talaga or i-insist no kung ano man ang mga gusto nating mangyari, kasi may mga bagay talaga no na beyond our control. Kaya in that case, kung nagawa na ninyo ang lahat ng sa tingin ninyo magagawa ninyo para makatulong na mag-unfold ang mga bagay na gusto ninyong mag-unfold, then after that, then mag-surrender na kayo sa divine universe. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, sabihin niyo, ginawa ko na ang lahat, na-exhaust ko na ang lahat ng resources ko, lahat ng effort ko, lahat ng ideas ko, pero bakit wala pa rin nangyayari? Diba? So that is the time na kailangan mo nang isurrender yan. Isurrender mo na yan sa divine universe and just allow God, no, to deliver the things na kailangang mangyari, 'di ba? Na according sa kanyang plano, no? Kasi ganoon talaga. Hindi lahat ng gusto natin mangyayari, hindi lahat ng gusto natin ibinibigay sa atin, because maybe no, it's not for our highest good, or maybe off timing pa, or maybe it's not the right time pa, 'di ba? Para dumating sa buhay mo, para ma-experience mo yung mga ganon, ano? So what else for Leo? We have retreat. Ayan. Spoil yourself in the morning mist. Breathe in nature's sweet scents. Ayan. So, ang iba sa inyo, kailangan ninyo mag-embark on a retreat. Kailangan ninyo na mag-muni-muni, mag-reflect, mag-solitude kayo. Maybe there are so many things that you need to go through, no? Ngayon, sa sarili ninyo, para nang sa gayon, ma-figure out ninyo ano ba yung mga priorities ninyo, ano yung mga bagay na kailangan ninyong asikasuhin sa ngayon, ano mga bagay na kailangan ninyong paglagyan ng inyong atensyon and oras at this time, yung mga ganong bagay ba, no? So maybe there are things na kailangan mong i-evaluate, i-assess, no? Or maaaring kailangan ninyo ngayon mag-retreat or mag-reflect, reflection mode, nang sa gayon, ma-access ninyo kung anong divine guidance para sa inyo, no? Kasi maaaring sa sobrang busy ninyo, sa sobrang dami ninyong ginagawa, hindi rin ninyo naririnig kung ano ang gabay sa inyo ng Panginoon, no? So maaaring ganon ang ganap. What else? We have renew. Ayan, nature continuously renews itself year after year. Kaya kayo ngayon, kailangan talaga ninyo ngayon na mag-retreat so that you can renew yourself as well. Maaaring matagal ng panahon, Leo, na hindi kayo nakakapagpahinga from what you were doing. Maaaring go kayo lagi. Lagi kayong on the roll. Lagi kayong on the go. And maaaring hindi kayo nawawala ng ginagawa. Hindi kayo napapahinga, no? In other words. Kaya maybe, kaya ganito kalakas ang panawagan sa inyo na magpahinga kayo so that you can renew yourself, you can recharge, you can refill your cup, no? Because maaring stressed out na kayo physically, mentally, emotionally, and spiritually. Okay? So what else? Resilient is stay as strong as evergreen trees. Ayan. So, magandang paalala din ito sa inyo, no? Na maging matatag ka lagi, Leo. Ano man ang dumating sa inyo, no, na sitwasyon sa buhay ninyo, maging matatag ka, alalahanin mo na Spirit always have your back, no? Lagi kang sinusuportahan ng Divine Universe and the rest of your spirit team. The universe has your back. Kaya, huwag kayong panghinaan ng loob. Always buhayin ninyo ang hope and faith sa puso ninyo, no? Marami na kayong pinagdaanan sa buhay, Leo. You've come this far na, kumbaga, you are seasoned na in life. Ang dami mo nang nalampasan challenges sa buhay. Ang dami mo nang pinagtagumpayang difficult situation sa buhay. You are resilient already. You are seasoned in terms of life's experiences na. Ipagpatuloy mo na yan, maging matatag ka. Kahit anumang bagyo ang dumating sa buhay ninyo, always remember na it will pass. Just like the real storm, di ba? Ang bagyo, literal na bagyo, 'di ba? Lumilipas din, 'di ba? Binabagyo ang lugar, pero lumilipas din, natatapos din after few hours. Ganun din ang mga problema sa buhay natin. It's not going to stay for long, no? Dadaan lang 'yan, just like the bagyo, 'di ba? Kaya lagi lang kayong magpakatatag, lagi lang kayong magtitiwala sa Panginoon, magdadasal. Kasi
kahit anumang klaseng bagyong dumating sa atin, lilipas lang din yan, no? Kung even though ang bagyo nga, 'di ba, yung mga super typhoon pa, 'di ba, natatapos din. Ganun din ang problema sa mga buhay natin. Matatapos din 'yan, ano? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Saj! Kumusta po kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. November 2nd. Pauna mensahe ninyo, change. Ayan. So, mayroong mga pagbabagong magaganap dito sa buhay ninyo, Sagittarius. It could be in all areas of life. Maaari din naman na isa, dalawa lang na parte ng buhay ninyo ang magkakaroon ng pagbabago. So, iba-iba tayo ng sitwasyon. Iba-iba kayo ng sitwasyon, no? But definitely, there is some change na mangyayari dyan. Breathe, ayan, slow down and contemplate the tea, violets, and ivy tangled around the eaves. Ayan, so, lalo-lalo na dito sa mga pagbabagong ito, kailangan ninyo na paghandaan yan or kailangan ninyo ng focus and concentration so that you can navigate that change ng mas maluwag sa inyong loob, mas kampante kayo, mas maayos, no, ang pagnanavigate ninyo sa kung ano man ang pagbabagong ito. Kaya kailangan ninyo na mag-take a breather, no? Take a breather from what is causing you stress, from your daily grind, yung mga gano'n. Nang sa gayon, maging maging grounded kayo, makapag-recharge kayo, makapagpahinga kayo, makapag-recuperate naman kayo. So that you will be ready then, no, sa pagdating ng mga changes na to sa buhay ninyo, okay? Grow, all flowers must grow through dirt. Ayan. So, napakaganda rin ito. Because, Sag, maaring yung mga pagbabagong ito is going to give you an opportunity para mag-grow naman kayo. No? Maaring may mga pagkakataon dito na dadating sa buhay ninyo na, alam mo yon, maybe you're going to papasok kayo sa isang sitwasyon na medyo siguro challenging for you. Maaring may mga opportunity dito na dadating sa inyo that is going to require you to get out of your comfort zone. Maaring ganon. Kaya dito kayo, kahit medyo challenging yan, kahit bago yan sa inyo, that is where you're going to thrive. That is where you're going to grow, no? Kaya that is somehow exciting din, diba, Sag? We also have let go. Ayan. Enjoy the pulsing light of the firefly but don't hold on too tight. Ayan. So, may mga bagay dito, Sagittarius, na kailangan na ninyong i-release from your life, no? Kaya siguro may mga pagbabago talaga na mangyayari because, when you welcome something new, magbabago ang buhay ninyo. When you release something, ganun din, may pagbabago. Kaya definitely, sa pagre-release ninyo dito, it's going to create some change sa buhay ninyo na mas ikakaganda pa ng buhay ninyo. Kasi whatever it is that you are letting go sa ngayon, it feels like to me that you are going to make room sa buhay ninyo so that you can welcome newness. So, mas exciting, mas maganda, 'di ba? Kasi kung ano man yung i-let go ninyo dito or kung ano man ang kailangan ninyong i-let go, definitely that is no longer serving your highest good. That is not supporting your soul's growth, your soul's evolution. Kaya marirealize ninyo dito na it's time to let it go. It's time to break away from that situation or from that person or from that experience, nang sa gayon maka-welcome naman kayo ng bagong tao, bagong sitwasyon, bagong experience, yung gano'n, no? What else? Renew. Ayan. So, you know what? Feeling ko dito, Sagittarius, ang mga kailangan ninyong i-let go dito, clutter talaga to sa buhay ninyo, sa isip ninyo, sa damdamin ninyo. You need to renew yourself dito. Pakawalan nyo na ang inyong sarili or pakawalan nyo na yung mga clutter, basura na lang sa buhay ninyo dito. Nang sa gayon,
makapag-renew kayo, magkaroon kayo dito ng pagkakataon na ma-experience ng sarili ninyo ang rebirth, no? Kasi whatever this is, you know, it feels like nagpapa-stress na lang ito sa inyo. Nagpapabigat ng dalahin ninyo, nararamdaman ninyo mga iniisip ninyo, no? Sag? We have teach and inspire others and let nature be your greatest teacher. You know what, Sagittarius, ang una ko na pick up dito sa pagre-renew ninyo, dito sa pagla-let go ninyo ng mga bagay, tao, or even situations, no? It feels like to me that you are going to learn something from that. Kasi, it's easy said and done naman talaga, no, na mag-let go. Ayan, mag-let go. It's easy to say na mag-let go. Pero in fact, kung ano talaga iisipin ninyo, mahirap, 'di ba? Kasi kung ano man yung i-let go ninyo kahit papano at some point in your life, naging mahalaga yan sa inyo, napakinabangan nyo yan, na-inspire kayo niyan, napasaya kayo niyan. Kung ano mang bagay na yan, no, naging parte yan ng buhay ninyo, no? Kaya it's really hard to let go. But when it's time to let go, when you notice na hindi naman na siya nagsiserve ng iyong highest good, then it's time to part ways, diba? Kahit ano man yan, sitwasyon, bagay, or even tao, you know, titignan din natin, diba? Kung ano pa yung nagsiserve ng best interest natin, then let's keep it. Otherwise, kung stress na lang ang hatid niyan sa'yo, negative vibes, then it's time to go, diba? Kaya you're going to learn something from this process, no, na pagdadaanan ninyo dito. And it's going to teach you something. And also, ang iba sa inyo dito, you know, yung mga learnings din ninyo on the other hand sa buhay ninyo in the past or recently or ngayon. Kung ano man yung mga natutunan ninyong lessons from life dito, it feels like to me that ito din yung pagkakataon ninyo to share them, no, with other people, to inspire other people as well, no, na may matutunan din sila from your experiences, yung ganon. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.